Sayo na didian ang panibagong kaso ni Mayor Gordola hali sa tawag dito. Ang nag-file tabi sin kaso kara Mayor Gordola si si Efren Heul. Efren Heul san Barangay Rojas. Ang pagkakaaram tatabi mga top natural kagawad doon sa Barangay Rojas na kinaso ang kaniya kapitan na si Ulysses. Talaga ginutang na niya si J and Ulysses Bartolata. Niyan kaupod si Mayor Gordola. Segundi di sa kuan sa complaint na halagbaon no, ang gist sini na complaint na bagaan pinaresign. Pwede sa mag-resign. Paano ba sa nangyayari sa Quadcom niyan nakukuha ng mga impormasyon na ini na nakakulong niyan na kinontempt sa House of Representatives na si Attorney Sulaika Lopez, no, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Sa mga naimod dito ang inako mismo ni Attorney Lopez na siya ang technically siya ang nag-fire out kan Yusek Gloria Mercado sa DepEd among together with three other officials pa sa DepEd, no? Sabi na nga ni ora man siya sing karapatan kay diri man siya ang Secretary of Education, yun tugang siya Chief of Staff sa Office of the Vice President. Sa yun sa issue sa kaniya, nano kayo nag-intra ka dito. Pero ang pinaka-kuan dito, matindi na para bang sabi nga ni kuan sa examination ni Congressman Luistro, para bang deny nila ang due process. May denial of due process ang Office of the Vice President sa pagtalkas sa Undersecretary sa Department of Education. Maski pa assuming na nag-fire out mananggit sa kanya si Vice President Sara Duterte, still, wala sin due process. Ibig sabihin, may notice, may hearing. No? And then, kung dili man kuan, maski sa mga sa summary proceedings, at least in-inform mo sa reklamo laban sa emo, and then may resolution na nagsasabi kung paano ka nano kayo nahusgaran ka na mahali, and then pakatapos siyempre bation kung nanon rason. So pag dili tabi yung na-comply na due process or dili man talaga kung yung mga sinasabi na nadunon sila yung mga appointing officials, no, na pag dili na nara gusto ang tao o ang empleyado nila, ipipressure sasabihan sin papatugunan sin mag-resign ka na lang. Kasi aram nga nila na dili nila basta-basta pwede talkason. Kaso, ang dili nila aram na maski pa nag-resign, kung talagang wala man sing kausa para siya, wala man sing rason para mag-resign siya, wala man napatunayan, no, na kadahilanan kung ano kayo nag-resign siya, ang epekto maayong gagahoy sa batas na constructive dismissal. Kumbaga, tinagan mo sin environment, sin sitwasyon ang empleyado na talagang dili na niya makakayanan by pressure, by mga pabati, by bullying. Kaya mapipiritan mag-resign ang sayo na empleyado. Which is mao nangyari sa sininasabi talaga ni kan Undersecretary Undersecretary Mercado. Niyan, mauman ini na kaso na nangyayari niyan, hindi sa bulan. Talaga ang bulan habo magpaurhe. Permi talaga sabay-sabay sa national o minsan nga ni nauuna pa kita sa national kagawad, top notcher kagawad. Ini si top notcher number 1 kagawad sa Barangay Rojas, no? Na si Efren Hiul, sabi niya dito sa complaint niya, nga niyon, pinaresign siya dahil sa inaduk siya sin mga kaso na wala pa man nga ni hasta niyan wala pa man pina-file na kaso laban sa kaniya
na kumbaga gulat-gulat na mga kaso kaya napiritan siya mag-resign, no? Sabi didi sa kuha niya sa complaint, verified complaint, no? Sabi niya didi na si Julius Bartolata ang punong barangay ng Barangay Manuel Rojas, no? Kaupod si incumbent mayor Romeo Gordola, mao nga niyon na napiritan siya mag-resign. Pero siya, sabi niya sa complaint na ini, wala man siya wala pa nga niya 7 ka adlaw, no? Blanco ang resignation niya, bagan blanco na wala man address kumbaga ang letter of resignation niya, wala man siya nakabutang. Dahil nga ni, pinaresign ko no siya, pinarsa siya mag-resign, so siya man napiritan maghimo sa letter of resignation. Pero hinimo ni Julius ni Kapitan Bartolata, ang kaniya sa pagkakasabot ko dito sa complaint, na may hinimo siya na letter of resignation, pero wala siya naka-address kung kanay, no? An address to kanino ang letter of resignation. Ang aligasyon ni Kagawad Kagawad Heul, inikuno si Kapitan, binutangan si pangaran dito sa address, binutangan ang pangaran ni Mayor Gordola. Yan dinara kan Chu Miao, no? Dinara ang letter of resignation, iniman si Chu Miao, tulos-tulos man inaccept. Kumbaga, mayroon bang acceptance talaga? Wala nga ni acceptance Malabo nga ni dili sabi sa kuan pag dili ta naabrihan ang kumpleto. No? Pinadara nga dinara kuno ni Kapitan Julius ang letter of resignation niya sa kan Mayor Gordola. Na within 7 days nga ni, sabi niya, kay dili man talaga niya naisip-isip ako, dapat mag-resign siya. Kumbaga, nahimo lang niya na mag-resign dahil nga ni or maghimo sin letter of resignation, dahil nga ni sa pressure na namatian niya, hali sa kaniya kapitan, no? Pero in less than 7 days, binawi niya, no? Nagkadto siya sa para mas may testigo siya, ambot kung sino man nagtukdo sa kanya. Pero tama man, nagkadto siya sa Municipal Police Station doon sa Aquino. Kaya nagpa-blatter siya na nagsasabi siya na dili kuman tuyong mag-resign. Diba? Anapong ko mismo ang exact kuan ang letter of resignation ko no July 15, 2024. By 2022, by July 22, mayon siya sin letter of revocation, no? Na hinimo, in-revoke niya o kumbaga imbabawi niya ang resignation. Pero by 26 kuno 2024, that on July 2024 went to, wala didi ang subject kung sino nag-went to. Ha? Minsan sa sa construction. Basahon ko na lang ha, kaya kamo magsabot sini. On July 26, 2024, went to Honorable Romeo Gordola to inform him that, so the complainant went to see Romeo Gordola to inform him that he did not want to resign and that the letter of resignation was involuntary and did not bear an addressee. And it is punong barangay Julius Bartolata that put the name, yun yung istorya ko sa iyo, yung Bicol ko na lang, of Mayor Romeo Gordola as an addressee. Mayor Gordola replied to the complainant that he must talk to punong barangay Julius Bartolata. Unbeknownst to the complainant, Mayor Gordola and punong barangay Bartolata made a pact. Nagkasundo ko no, to pursue an appointment of another person as barangay kagawad. So in other words, sa nagkanto na ini si Kapitan Kagawad Heul sa opisina ni Mayor Gordola para sabihin nga ni sa kanya na dili man niya gusto talaga mag-resign, no? Then ang kaniya yung tukuno na letter niya na nakuha ni Kapitan, dili ito voluntaryo, no? Sabi didi. And in fact nga wala nga niya ito si address wala ko nung sinangkabutan kung kanay naka-address ang letter of resignation.
And ang nagbutang na lang kuno sa addressee sa letter niya si Kapitan Julius Bartolata na tulos-tulos man kuno dinara sa opisina ni Mayor Gordola. San kinadto kuno niya si no? Ah, sinabihan ko nun ini, ang sabi ko sa kanya ni Mayor, mag-istoryahan mo na kamo ni Kapitan. Ha? Andiri ko nga Aram, sabi sa English niya dili ha, unbeknownst. Ibig sabihin, andiri ni Aram. Sabi, unbeknownst. Ha? Andiri niya Aram, sabi sa complainer, si Mayor Gordola pala, mao ni Kapitan Bartolata, nagkasundo na, ha? Na mag-appoint na sinbag una kagawad para punuan, ubutangan ang nabakante na posisyon, bakante quote-unquote na posisyon ni Kagawad Hiol. Mao ini narration ini ha, na babasa ko. Mao ini narration sa complainant na pinadara sa I think sa ombudsman. Okay. Basahon pagyapon sa first page. And then, sa binisita ko no gihapon niya, ha, sa barangay office, when the complainant again visited the barangay office, ano kay visited, all the officials present denied him to have access. Yun. Sa pagbalik ko nun niya sa kuan, sa landward na visit when I reported, yun dapat, hindi kay visited kasi parang visitor ka lang tuloy. Aram mo sa English, ang paggamit sa mga surmaton dapat ang sa words dapat kuan yun. Pili ka mo sin ang proper words para to convey your message, di ba? Kung anong gusto mo sabihin. Pag sinabi mo kasi, when the complainant nga visited, di para bang nagbisita lang. Sana ang word dito, when the complainant reported, kasi maong gusto niya sabihin dito sa pagbalik niya, sa nagkanto siya sa barangay hall, no? Presumably, para mag-report as barangay kagawad gihapon. Kasi sabi niya, when the complainant again visited the barangay office, all the officials present denied him to have access to the logbook. Ang ibig sabihin sa logbook, attendance. Di ba? So, ang gusto sabihin siya, when complainant reported for office, the first thing na nagkaroon siya sa opportunity to report to the barangay hall to report no as barangay kagawad, dili na siya pinapirma. Dili na siya pinapirma sa attendance ang logbook na sasabi. No? Tapos sabi niya, hence, he was not able to sign the attendance sheet. See? Maong gusto sabihin. Nevertheless, the complainant still tried to attend the session. See? Ang gusto sabihin, when I reported to the barangay hall to attend the session or the regular session, makakunta yun ang phrasing. No? He was denied. No? Kumbaga, the complainant was denied access to logbook and to record his attendance by affixing his signature. Di ba? Yan ang ibig sabihin niya. And to attend the session. But yet, shoved away by responding. So, pag sinabi shoved, tinuklang. Totoo, tama tabi ni ang kagawad Hiol. Sabi mo didi, you were shoved away. Kumbaga, tinuklang ka ni Kapitan. Photos of the complainant trying to attend his regular duty is here to attach as annexes E-series. Then, 10. The complainant tried to attend the session but was met with intimidation by respondent Bartolata. Ibabasa ta ini direkta sa complaint. Base may idea ka mo kung ano nangyayari sa bulan. Na mauman ang nangyayari sa nasyonal. Paghabo na sa dili na kursunadan bayhon mo, pwede ka na palang paresign nun. Di ba? Ental kason. No. Tapos sabi din, paragraph 15, barangay should be non-partisan. No, barangay. Wala na naman ang the barangay dapat should be non-partisan. Yet the actions of both respondents showed the indubitable act of exercising partisan politics. Hindi lang ni partisan politics. Mao na nga ning ginagawin na constructive dismissal. No? Mayor Gordola, in his effort to have a hold on barangay officials of Barangay Rojas, yielded to his unlawful request. Sino nag-yield? Si Gordola. Sino si his? Unlawful request to orchestrate forced resignation against the complainant. See? Talagang punersa siya mag-resign. That on September 17, 2024,
Complainant went to the office of the mayor. San 17 lang pala. To hand over a copy of the legal opinion. Ini, impaisin niya. Kaya nagsurat siya. Listo man ini si Kagawad Hiol. Ang hinimo surat sa DILG Regional Director. Na sinimbag man ni Attorney Arnaldo Escobar Jr. CESO 5. Ang kuan ini, mao niyan. Regional Director san DILG. And the said director clarified, dili pa no tama ang paka sequencean ko ani urhe na una no page ini XXX liwat. Okay. So paragraph 16 natural ang masunod 17. Hay na 17. ni Attorney Escobar. Prevailing jurisprudence suggests that that to constitute a complete and operative resignation from public office, the following elements must concur. A. An intention to relinquish a part of the term. And B. An act of relinquishment. And C. An acceptance by the proper authority vested with the power to accept your resignation is the municipal mayor, who has 15 days to accept your resignation, which resignation shall be deemed accepted upon the lapse of the said period. Sa opinion ini both the aforementioned cases emphasize that only the need for the resignation to be made voluntarily, but also the requirement that the same be accepted. Hindi lang kay basta voluntad na resignation, kundi dapat may acceptance sa municipal mayor. The law requires acceptance by proper authority on account of that abandonment of public office is criminally punishable. Tama yon. Para ipimbita na inin sasabi. Kung wala ka resignation, pero dili ka na nagbubutwa, dili ka na nag-perform sa duty mo as a elected public official, then pwede ka kakasuhan sin abandonment or dereliction of duties. Diba? Also, to be valid resignation, the tender thereof must be in writing. Nagsunod man, nakasurat man. Thus, given the foregoing and as regards your first and second queries, we posit that a resignation made under duress, ibig sabihin sa duress, pinirit, umay hadok, diri udok sa buot, diri voluntary. No? Made under duress cannot be considered valid. Additionally, assuming for the sake of argument that the resignation letter of revocation, assuming that the additionally, assuming for argument's sake that the resignation letter of revocation, period, bitin man, it is accepted that resignation may still be withdrawn, yun, before acceptance or lapse of the 15-day period, whichever is earlier. Here, your revocation letter was sent a mere 8 days after the submission of your resignation letter. So sa madali, legal opinion is here to attach as Annex F. Mga inang kuan. So, doon na kita kasi may iba pa na issue dito. Ang say pa is violation of an code of conduct and judicial conduct ethics, ethical standards for public officials and employees. Mga inang Republic Act 6713. No? Pero tutukan tango na dito sa sinasabi na resignation. Sigun sa complaint ni Kagawad Hiol, napuwersa siya, maghimo siyang letter of resignation, nawdara pa man ngani. Kaya nag-iisip-isip pa siya kung idadagos o dili. Pero naihatag na niya kan, siguro sigun sa narration din nakuha ang kopya o hinatag niya ang kopya kan Kapitan Hiol. Pero wala kuno dito sin addressee. Ibig sabihin, wala man naka-address kung kanay naka-intended ang letter niya. Pero syempre, presumably sa barangay kapitan. Pero ang hinimo sa barangay chairman, imbis na hulaton mo na or kaistoryahan mo na sinmayad, kasi para yun sa mga confession, admission, di ba? Kino-confirm mo na tabi ini, udok sa buot mo ini, na ikaw nagre-resign. Aram mo tabi, na pag inako na ini na resignation mo, ibig sabihin, resign ka na talaga sa sulod 15 dias. Na ini, papadarata sa kan mayor, na kung magbutang na didi si mayor sin acceptance sa imo resignation, therefore, pwede na siya mag-appoint sin panibag-o na barangay kagawad na masalyo sa imo.
So dapat sun ang proseso, may na due process. Ha? Unang-una, hatag ka notice. O, pinapaisip ta ikaw na ini, bibistahon mo ini or magkakaigwa ka sa session, pag-restoryahan ta ini, namo ini sa konseho, barangay council, pag-restoryahan mo ini. And then, ang kapitan kunta, maayo siya resolution. Ha? Para medyo ligtas siya, wala sising kakuanan, dili siya maipit. Sinabi kunta niya sa mga iba na kagawad, o may resignation didi ang kaupod niya na si kagawad. Ha? Unano ka mo sini. O tagan tangon na simpera ka adlaw. Total 15 dias man ini. O pagahoy ta si kapit si kagawad, nano tabi udok sa buot mo ini haputon. Pagkatapos na kinumpirmar, di pwede na kawaghin mo sin resolution endorsing the resignation of Barangay Kagawad Hiol to Mayor Gordola. And si Mayor Gordola naman, pagkaimod sa resolution, di siyempre masabi siya, ay aman nasa susog man ini sa kuan, sa batas. Ha? Mayon man sin concurrence na talagang udok sa buot niya ini. Then, the mayor has 15 days to accept the resignation. Pagkatapos, and then pag na palipaso naman niya simpira ka adlaw ang acceptance and resignation, then that's the time na mag-appoint kasi bag-o na kasalyo. Sabi didi sa complaint, wala pa nga ni 7 days, nagkadto na siya, impaisi na niya si mayor, na dili man udok sa buot, kumbaga, joke only. Di ba? Kumbaga, nagkadto man tulo siya. And nagpa-blatter pa siya sa police station na dili man udok sa buot niya ito na surat. So talagang may unsesin, ibinutang niya sa legal na proseso para masabi na dili karaw-karaw, kay ako mismo nagsasabi dili sa hampangsan, sabi sa mga gurang, dili sa hipatura, sa hampangsang kapulisan. Insasabi ko didi, pinatutuhanan ko didi, na dili ito udok sa buot ko na resignation. Di ba? So sa iyo yun. Ikadua, kinadto niya si mayor. Di ba? Kinadto niya si mayor. Sabi niya na dili nga niya ito, dili man ito totoo kasi dili man ito naka-address sa imo o nagsurat kamot lang sa to, dili kay ako, kundi probably si Kapitan Kuan mismo. Maon sabi ni Kuan ni Kagawad Hiol na ang kaniya iniisip, indududahan, na nagsurat mismo sa pangaran ni Mayor Gordola, si Kapitan. Base pinapaluwas na ang nagsurat si Kagawad Hiol, address kan Mayor Gordola, ang resignation letter. Ini man si Chumiao, ambot ko na kay in lalawag man ada inising kaso, may abogado man lang doon siya nakaupo, wala ko na paghapot. Paghapot ka kunta, si Nano Tabi ini pwede ta na i-accept. Kaya kung may abogado siya, pwede siya sabihan, Mayor, ang pinakadaan ni Stabison, pag-ahoy mo si Kagawad Hiol. Diba? Malay mo, kung peke yung nasurat, di man siya nagsurat, may mga posibilidad baga na may nagsurat para lang yaawan siya. No? Nagsurat, ako tabi si ko, nagpanggap na siya si Kagawad Hiol, nag-resign. O aaksyonan mo man tulos, diba? Due diligence, kanmita na yun bati, diba? As an act of, as mayor, responsible enough, no? Mag-exercise kasi due diligence, na imudun mo, totoo ada ini nasurat. Ako nga ni, kahapon, may nagkanhididi, may nagtuktok. Ngaya, sabi ko na, maano tabi ka mo? Ngaya, ma-upgrade lang tabi ngaya kami kuan mo sa internet, sa wifi. Sabi ko, ding ka mo, hinapot ko na. Ngaya sa BSTV, inimod ko nga. At sa nakila ko ay sabi ko, sige, dagos na. Kasi may mga nagpapanggap baga minsan, ngayon ma-upgrade, imo doon may modem niya, pagkatapos hold up pa lang pagsulod sa balay. Or, siyempre, usually, pinapabayaan mo na, sige, diyan ka na sa opisina ko. Ito pala, ingkawatan ka na. So, may due diligence required bago ka magpasulod sa balay mo. Mamanan, Mayor. Prudence dictates. No? Prudence. Kaya nga kung dili ka nag-exercise in diligence, wala kasi prudence, ang gahusog imprudence. Kaya may unsin nakakasuhan o nakukulong due to reckless imprudence na ginagahoy. O di man ini. Wala ka sa pag-exercise in due diligence, wala ka pag-exercise in prudence to determine whether or not, for one, ang letter of resignation, hali man ang gayod kang Kagawad Hiol. 2, kung hali man ang gayod kang Kagawad Hiol,
Di hinapot pinagahoy mo kunta, nano tabi kagawad, udok sa buot mo ini. Ha? Pag tinanggap ko ini, mawawaraan ka na trabaho, dili ka nakagawad. Papaliwanagan mo, nanong konsekwensya. Pag hinali ka na doon, mabutang na kusinsalyo mo, wala ka na sweldo, wala ka na authority. Kasi, dili tayo pag-presume pirme na ang kahampang niyo maaram. Di ba? Kasi minsan, nalilibungan pa. Ha? Dahil nga isang pressure sa kanila. So, bilang mayor, mayan kay Pondi din mayor na to eh. Kaipuhan tasin mayor na may unsin responsibilidad, may utak man. Ha? Yan tukunta kung sino nung guyalan mayor niyo. O, maski habuunon tayo pa ikaw nakagawad, gusto nung nga na ikaw salyuhan, papagahoy ta ikaw. Ibabasahon ko gahapon sa hampang mo. O, yatabi ang surat mo ha, sabi mo din, nagre-resign ka na. Nano, pirma mo man ang gayon din eh. Diba? O, dapat pag-imbestigar. Sabi, sigurado ka. O, ano iba pa nga ni doon pag abot mo sa piskalya? Diba? Nakapirma ka na. Minsan, masabi, pirma mo ini. Kung halimbawa may affidavit ka o may complaint ka, masabi mo o tabi. Pasiguro minsan ng piskal o maski sino na ako, notaryo publiko, masabi, pirma pa daw gihapon didisin sa'yo. Kay gusto nila maimod na sa hampang nara nagpipirma. Basi siya mismo makasabi, siya sunod nagpirma. Siya man ang gayud yun, kaniya man ang gayud yung pirma. Sa'yo yun na pwede himuon mo. Bilang mayor, ka na daw tabi. Pirma mo tabi ini. Na resignation letter. Tabi sa ako yun. Sige na. May testigo na ba? Pirmahin daw gihapon. Kasi, di ka na makasabi. Sa atubangan ko yun mismo pinirmahan. Kaya sigurado ako siya yun. Kaniya yun. Sa yun na diligence na dapat mo himuon. Ikadua, may mga searching questions ka dapat. Haputon mo, sigurado ka, wala sininag. Maski mag-sa affidavit, may nagpirit sa emo, may nagsuhol sa emo, may nanghadok sa emo, kaya ka nagpirma. Mao yun dapat mga hapot mo bilang mayor. Bilang mayor tabi. Ha? Ikaw mismo, mahapot ka. Mao yung sinasabi, diligence. Diba? Imo doon mo, haputon mo. Sabi din sa letter mo, ikaw habo mo na magserbisyo bilang kagawad. Kaya ngani ikaw nag-file sinin na letter of resignation. Nasabutan mo tabi ini. Mayang paghapot. Sabi, opo. Maski ngani sa kasal baga, ikaw ba, kusa ka bang pumarito para tanggapin bilang may bahay or asawa itong si Pulano? Di ba? Napot mo gihapon. Maski aram mo na. Maski may knowledge ka na. Diba? Mayor ka. Kapitbahay mo yun ang kinasal. Aram mo nagbiyoan na yun. Aram mo na talagang silang talagang mapakasal. Pero nano ko inahapot ka paghihapon? Sigurado ka? Maski ang padi. Maski kamangod pa na ining kakasal, masabi ka, ikaw ba na parito sa kusang loob mo? Siyempre kasi kaipuhan yun. Dili kayo masabi, okay na kita ha, mga kakongregasyon. Kamanghod ko man ini, aram ko na ini. Dili na kita sud. Pwede mo ba yun i-dispense? Ha? Pwede ba sabihin mo, di na ako mahapot? Kilala ko ini na duwa eh. Ha? Talaga, wato din magkatrato. Gusto talaga sila mag-asawahan na. No, that is not the requirement of the law. May ang kita kumbaga sa solemnities and formalities of law na ginagahoy. Diba? Sumayon. Bilang mayor, haputon mo. Kuan ini, nasasabutan mo ang konsekwensya. Sino na sa imo resignation? O sa imo man nagdinig kagustuhan? Pag interior na comply mo na, then masabi ka, sige, total, 15 days man ini, sa kuan ha, wala tulaton tangon na ini, dili ko nga accepton. Kaya mag-isip-isip ka gihapon, you have 15 days to reconsider your resignation. Di ba kung talagang nagsusunod ka sa batas, mo, tatagan mo ang tao na makapag-panahon, na makapag-isip-isip. Di ba? Sasabihan mo, sige ba basi nabibigla ka lang. O basi kung may naghahadok sa ino, may nagugulat sa imo, trineten ang buhay mo, gusto mo tagan tayo proteksyon, basi dili ka na mapiritan mag-resign. Kaso nga ni, si Chu Miao, nagingirit-ngirit yung pirme. Kasi nga ni, ang gusto nga ni niya, makupo na ni entero ang barangay. Kasi sa kanya, gusto niya, ang mga opisyalis ng barangay, puro niya tuta. Kaya gusto niya, pag may sabi sin, may pagkakataon,
talkason o mag-resign, madali umaksyon. Ha? Por dahil lamang sa kagustuhan, makontrol ang bilog na mga barangay officials. Diba? So, wala na yan himua na due diligence. Apisar soon, wala na nga ni siya pag-exercise in due diligence, hindi mo pa, nagbuwa-buwa pa sang kinadto ay kamo ngayon na mag-istoryahan. No? Kunyari, hugas kamot. Kamo ngayon di kapitan kuan, Bartolata mag-istoryahan. Di nag-uli man yung tao ini si Heul. O pag-abot dito, ay wala na nga, ito na nga kan mayor ang resignation mo. And then, bago pa siya makaturog, naaraman niya, may sinalyo na. May inappoint na si mayor. Sabi dito sa complaint, although wala dito nga rani kung sino inappoint. No? Sabi dito, may inappoint na. Kaya nga ni, because of that, minabuti, Tagalog yun, minabuti ni Kagawad Heul na magsampa ng kaso. Di ba? Laban kay Kapitan subscribe and sworn to before me this November 13 at Bulan Sorsogon. Affiant's identity having ascertained through his identification document. Signed, Efren Heul. Dide. So, yun, sayo lang yun sa mga aligasyon. No? And sinasabi na pwede ini baliktaran pwede pakasuhan ini na duwa. Si Kapitan Heul, Kapitan Bartolata mga ni Mayor Gordola constructive dismissal na sinasabi. Kasi ang constructive dismissal maski sinabi pa na, kasi usually sabi, di man yung dinismiss, di man tinalkas kaya nag-resign. No. Bagaman lang siya ang tinalkas niyo dahil tinagan niya sila kondisyon, sitwasyon na talagang dili na niya kaya pa tiuson, kaya napiritan siya mag-resign. Pag napiritan ng tao mag-resign dahil sugod ng mga kondisyon, ang gahison, dismissal man gihapon, constructive lang. Ibig sabihin, yun ang elemento sim pagtalkas, pero dili man tinalkas. Pero yun, ang equivalent man gihapon son, tinalkas. Kaya ang gahison sa English, constructive dismissal. Kumbaga sa Bicol, bagaman lang ang dinismiss. Di ba? Kaya, pwede ini, kasi sa batas nato, mayon kita sa karapatan tayo, na mayon kita entitled kita sa due process of law. Bago kita himuan aksyon batas. Di ba? Halimbawa, bago ka makulong, sinasabihin ng pangawat o pagpatay o pagpakulog sa iba, dapat sampahan kang unasing kaso, maka-speaker ka, maka-put up ka mayad mo na depensa, and then, saka lang ikaw huhusgaran. And then, pagkatapos mahusgaran, may desisyon na sa imo, then saka ka ikukumit, kung kumabayad ka penalidad, o ikaw ipipreso, saka lang yun mangyayari. Pagkatapos ini ng mga proseso batas na maobserbaran. Sa iyo na nga ni doon is notice, hearing. Di ba? And then, ini nga ni, maliwanag na wara sung pag-exercise si Miyo, maoni kapitan. Kaya nga ni, inkakaso siya, inreklamo sira ni Kagawad Heul. Pero pa soon, may mga may mga aligasyon pa. Sa next kwanta naman siguro ini. Sabi dito sa paragraph 5, persistent action, sa ini sa aligasyon, persistent actions and untoward reactions by respondent Julius Bartolata. The complainant's persistent action were met with untoward reactions by respondent Julius Bartolata, who viewed the complainant as a political adversary. Kung ano yun Kasi pag sinabi mo yun who viewed complainant, parang kung ano yung conclusion mo yun. Barangay Road Project, mayon dito During a barangay road project leading to the barangay hall of Barangay Rojas, there was an excess budget. Sayo na ini. May mako-correlate man kitsin in the similar issue. Respondent Bartolata proposed distributing the excess amount of 700 pesos. 700 pesos, 700,000. Among the council members. The complainant suggested allocating the excess budget or fund as emergency fund, but this proposal was denied by respondent Bartolata, who proceeded with the distribution. The complainant refused to accept the distributed funds. Okay. Nano daw kita kay anadunong kita na baga kung titrato ta ang pondo,
na aram tadi man yung sa dili mo man sa diri na kwarta yun eh. Halimbawa, asosyasyon ka mo, organization, fraternity, may kwarta ka mo. Para bang ang presidente o maski nga ni ang iba na official o minsan iba na miyembro, para bang sira nagbubuot. Sin ka na, mamerindal kita. Ibanon ta na lang dun sa nakolekta ta. Di ba? Uy, may donasyon, nag-abot di. Ay, bawasin na yon kaya wala kita pang snacks. Ha? Ibanin na yon. Or, sa pareho sila na yung reklamo, may sobra kuno sa road project sa barangay Rojas. May sobra na kwarta, 700 pesos man lang ani. Pero nag-decide unilaterally, kumbaga, nag-decision ang kapitan na may sobra din, barahin na lang ini sa mga kagawad. Di ba? Posible, sabihin niya, ayaw na din ako sumaintra, saday-saday lang yun. Di ba? O pito ka mo, o sige, tigsaranggatos ka mo. Siya nag-decide. Sala, tabi yun. Pundo tabi yun san gobyerno. Pundo yun na para sa road project. Di rin mo yung pwede sabihin kay may sobra sa mo na. Kay nano, di rin nga na yung sa mo eh. So ang disposal soon, ang gobyerno ang magbubuot. Susog sa batas kung nano ang mga nakasabi. Tama yun, nasabi ni Kagawad Hiol, di ibalik mo yun sa pondo as savings, di ba? Or, and then magpasa ka mo resolusyon na didi na ini para mas magamit na. Dili kay ma-benefit ka mo ng mga konsehal. Dili pwede yun, maski pa magpasar ka mo resolution, sala yun. Sala magpasar sin sayo na resolution sa barangay man o sa nasyonal, sin batas, daan makinabang ang kongreso mismo. Bawal yun. Bawal nga ni sa konstitusyon na ang kongreso maghimo sin batas na halangkawan ang sweldo nila. Kay siraan benepisyo, bawal yun. Kung sakasakali kaipuhan man ang gayon, magkaigwa na sin batas para i-increase ang mga sweldo sa mga membros ng Kongreso, ibig sabihin Senado and House of Representatives, susog sa batas, nagsasabi na yun na Kongreso na nagpasa soon na mapahalangkaw sin sweldo, dili dapat makinabang soon. Ang masunod na Kongreso ang dapat makinabang. Kay bawal nga na iyon na magbenepisyo ka san sa diri mo na gibo o gawa o act o batas. Mao paambar, mao man ang barangay. Dili ka pwede maghimo sin resolusyon, no? O ordinansa na ang makinabang kamo. Oh, yun pa lang sayo pa yun na pwede simbagon ni Kapitan Bartolata na san sayo kasi mana or 2 weeks before, no? May nagpara sa Rabi na fake news ngayon, fake news. Ha? Kay pwera sini na kaso ni Kapitan na ikinaso ni Kagawad Hiul laban kan Mayor Gordola Mao kan Kapitan Bartolata, may sayo pa na kaso na nauna na sinampa ni Leopoldo Monroy sa Office of the Ombudsman. Laban gihapon kan Romeo Gordola kan Mayor, kan Alvin Gulyoso bilang private individual, and then siyempre kaupod na sa impapasimbag ang municipal sino ba ini na sayo pa? Okay. So, ini ng kaso na ini, para himuwaan ini sa mga tuta ni Chumayaw. Buwa ngayon, fake news ngayon kay luminuwas ini na order hali sa ombudsman na impapareport ini sa Mayor Gordola na ini ng mga respondent OMB, ibig sabihin Ombudsman Case number L-C-June JUN -240119. Mayon ang case number tabi ha. San Monroy versus Gordola et al. Complainant respondents OMB-L-C-June -24-0119. Case for violation of Section 3 paragraph E and G of Republic Act 3019. Okay, an Anti-Graft and Corrupt Practices Law yun na 3019. Sabi dito, order to Leopoldo Monroy, to Romeo Gordola, to Alvin Gulyoso, no? Pursuant to the rules of procedure of the Office of the Ombudsman, you are hereby directed
to appear before Graft Investigation and Prosecution Officer 2, Joy Rich Gulanco at the Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, 3rd floor Ombudsman Building, Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue, formerly Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City on November 28. Niyan tabi na November 28, Thursday at 10 a.m. for a clarificatory hearing. Clarificatory hearing pa man lang ini. Kung ipafile ini sa Sandigan Bayan, is another matter. Ini, investigasyon pa man lang. Regarding facts material to the case, sabi dide, in the conduct of clarificatory hearing, the parties are enjoined to observe the following rules. 1. The parties are not allowed to examine or cross-examine the party witness being questioned. Oh, dili pwede mag-cross-examine. Parang quadcom. Ang mga ang mga members lang sang committee. Ini man anong ombudsman lang ang mahapot. The parties may raise clarificatory questions which shall be coursed through the investigating officer. Mabaga, dili ka pwede maghapot, makadto ka sa chairman. Ini sa investigating officer. Mr. Chair, pwede tabi maaraman sa complainant o sa respondent ini ng mga bagay na ini. Then an investigating officer masabi, complainant may hapot si respondent or respondent may hapot si pwede mo tabi simbagon. The investigating officer shall determine whether the questions raised are necessary and relevant to the resolution of the case. Pwede sabihin, ay dili man yung relevant na hapot mo. Dili yun pwede. Nano pa ang hapot mo, di ba? No motion to dismiss. See? Motion for bill of particulars or other motions shall be allowed. Alam na niyo yun. A motion to dismiss. Ay, raman ini. Bawal. The parties may opt to be assisted by counsel. Pwede magdara abogado. If not yet counsel of record, the counsel must submit his/her formal entry of appearance. Ma-file kasing letter formally entering my appearance as counsel for respondent or counsel for the complainant. Okay. During the clarificatory hearing. Otherwise, he or she will not be allowed to participate in the hearing. Failure of any of the parties to be present on the above said hearing shall be deemed a waiver of his or her right to raise clarificatory questions. Signed, Officer in Charge Director, by authority of the Deputy Ombudsman for Luzon, dated October 30, 2024. Ang nabasa tasin na buwa ngayon. Fake news ngayon. Wala na ngayon. Di naman ngayon totoo. Yun, may nakapirma ombudsman. Pero ang pinaka-ebidensya sinin na totoo na ini, alam niyo kung sino nakabutang na abogado ni Chu Miao? Ang PA Mabasa Law Offices. Law Office. Ang nakapirma si Attorney Paulo A. Mabaza, double Z. Attorney Paulo Mabasa. Sino ni si Attorney Paulo Mabasa? Kaya masabi, buwa ngayon. Sino hindi naman yung totoo na complaint? Kilala ko tabi yun si Attorney Mabasa. Kay mao yun ang abogado ni Jerry Gordola sa nagkaso sila sa ako si cyber libel case sa RTC na na-dismiss dahil naperdita sila dito dahil wala man sila simbasihan sa kaso sa ato. Kaya na-dismiss yan to, naperdi nato yan to. Ang abogado nila dito ni Jerry Gordola, mao ini si Attorney Paulo Mabasa. So na ang gusto sasabihin, hindi saro lang ang abogado nila. Si Jerry, mao ni Chu Miao, mao ini ang suki na abogado. Panuso na minatay na si Attorney Guyala. Kaya kung buhay pa kunta ang kamanghod ko, pasi mao kunta ang abogado nila. Pero bagasan ako ang dinimanda, pwede siguro dili man iba man ang magkapot sang kaso. Pero niyang kay wala na si Attorney Guyala, nagbabayad na sila sin abogado, mao nga ni si Attorney Paulo Mabasa. Mao tabi yun ng patunay na totoo yun na kaso. Dili na magparabuwa-buwa. Totoo na may final na kaso. Ang dili lang siguro, para lang linawon ta, ini sa ombudsman pa man lang. Ang ombudsman, investigation stage pa lang yon. To determine kung may talaga pwede talaga sang-atan sin kaso sa Sandigan Bayan, inin sila Mayor Gordola.
parang piskalya ini iimo doon. Pwede sabihin sa ombudsman na oo, may probabilidad na kumitir man ng gid ini na mga reklamo and then isasampa sa sandigang bayan. Or pwede man sabihin, ay wala man ini basehan, wala man sin batas na na-violate, pwede i-dismiss. So, ombudsman level. Pareho man sa piskalya. Pero pag in-approve ni sa ombudsman, ang ombudsman ang ma-file sa sandigang bayan, then since criminal case ini, must recommend na sin bail. And then pag dili pa, ma-issue na ang sandigang bayan sin warrant of arrest and then para makapiyansa for temporary liberty ang mga akusado. In the same manner na mauman sa piskalya. San ako sinampahan, sinabi sa piskalya, may unsing basihan, so sinampa sa korte. So tinagang kita sin warrant of arrest, nagkanto kita, nagpiyansa kita, nagpicture kita na bago mo ang kriminal, picturean ako. Front, duwa na side. Then nagbayad ka sin piyansa. Kay, kung dili, wala ka piyansa, ikukulong ka habang imbibistahan. Salamat sa Diyos kay may umang kita sindiyo sa tunapang piyansa na piyansahan. And salamat gihapon sa Diyos kay na-dismiss or na-dismiss ito na kaso. Kaya nabawi ang piyansa ta. Kaya sinunong Guyala, agihapon niya. Nakahampang pa sa iyo. Sa loob ng 2 linggo. So, 2 things. Sinampahan man sing kaso sa ombudsman man ni Kagawad Efren Hiul, si Mayor Gordola, mao ni Kapitan Bartolata sa kaniya man aligasyon na siya puwersa mag-resign. And then si Mio man, ura-ura naman, ura nga ni pagbutang sin acceptance of resignation, nag-appoint na kuno. Maramon paghapon makaistorya ta konstruksyon na may sources ini. Maaraman ta kung sino in-appoint na kasalida ni Kagawad Hiul sa Barangay Rojas na nakahahampang niyan sa reklamo si Mayor Gordola, mauni Kapitan Bartolata. And that's according to the facts.